Anino ng makabagong mundo. Ang tahimik na pagguho ng sibilisasyon. Hindi biglaan. Hindi dramatic. Walang sirena. Walang pagyanig. Pero may nagbago. Hindi sa headlines. Hindi sa social media. Kundi sa pakiramdam mo tuwing gigising ka sa umaga. May bigat. May tensyon. Parang may hinahabol tayong normal na hindi na babalik. Kung nararamdaman mong may hindi tama sa takbo ng mundo, huwag kang umalis at mag-subscribe para manatili kang gising sa mga susunod na kabanata. Minsan ang unang hakbang sa katotohanan ay simpleng pagpiling makinig hanggang dulo. Bago ka magpatuloy, huminga ka muna at tanungin mo ang sarili mo. Handa ka bang makita ang mga bagay na matagal nang nasa harap natin? Pero piniling huwag pansinin. Kung oo, manatili ka rito. Hindi ito para sa mabilisang panonood. Ito ay para sa mga handang tumingin sa anino. Ang mundo na mukhang maayos. Pero hindi. Sa ibabaw, gumagana ang lahat. May eleksyon, may press conference, may mga summit tungkol sa kapayapaan at ekonomiya, may mga bagong pulisiya, bagong pangako, bagong reforms. Pero sa ilalim, lumalala ang global corruption, lumalalim ang wealth inequality, patuloy ang cost of living crisis. Ang middle class, tahimik na nauubos. At sa tuwing may malaking iskandalo, tulad ng mga lumutang na dokumento kaugnay ng kilalang kaso ni Jeffrey Epstein, sumisigaw ang publiko ng isang tanong. Bakit parang hindi kumpleto ang kwento? Hindi tayo magbibintang. Hindi tayo gagawa ng haka-haka. Pero hindi rin tayo bulag. Kapag may mga pangalan na malalakas, mama-impluensya, may kapangyarihan, at biglang naglalaho sa diskurso. Natural lang na magtanong. Kapag nawawala ang mga makapangyarihang pangalan sa headlines, sino ang nagpoprotekta kanino? At higit pa roon, nakikita ba natin ang katiwalian? O nakikita lang natin ang bahaging pinapayagan tayong makita? Ang ilusyon ng demokrasya. May balota, may kampanya, may debate. Pero sino ang tunay na may kontrol? Sa maraming bansa, mula Amerika hanggang Europa, mula Asia hanggang gitnang silangan, paulit-ulit ang pattern. Malalaking korporasyon ang may impluensya sa pulisiya. Malalaking bangko ang nakakaapekto sa direksyon ng ekonomiya. Malalaking defense contractors ang kumikita sa bawat tensyon ng digmaan. Kapag tumataas ang tensyon sa pagitan ng mga bansa, Ukraine at Russia, Israel at Gaza, Taiwan and China, lagi nating naririnig ang salitang geopolitical instability. Pero tanungin natin, ang mga digmaan ba ay aksidente? O mga negosasyon na isinasagawa sa pamamagitan ng apoy? Habang ang ordinaryong tao ay nag-aalala sa grocery, renta, tuition, at utang, may mga bansang naglalabas ng bilyon-bilyong dolyar para sa armas. At sa likod ng bawat krisis, may kumikita. Kung ang presyon sa ekonomiya ay patuloy na tumataas, kabiguan ba ito? Disenyo. Kung nakikita mong may pattern sa mga pangyayaring tila magkakahiwalay, pindutin ang like at manatili. Dahil hindi ito basta balita, ito ay paglalantad ng koneksyon. At kung may napansin kang hindi nabanggit, mag-comment ka
Baka doon magsimula ang mas malalim na tanong. Permanenteng inflation at tahimik na pagkaalipin. Sa Pilipinas at sa buong mundo, pareho ang reklamo. Mahal ang bilihin. Mahal ang renta. Mahal ang gasolina. Mahal ang edukasyon. Mahal ang healthcare. Pero hindi naman ganoon kabilis tumaas ang sahod. Ito ba ay simpleng epekto ng global economic collapse? O may mas malalim na istrukturang gumagalaw? Ang utang ay naging kultura. Credit card, housing loan, Student loan. Buy now, pay later. Nasanay tayong mabuhay sa hiniram na bukas. At kapag ang isang henerasyon ay ipinanganak sa utang, ano ang itsura ng kalayaan? Kapag ang buong middle class ay nabubuhay paycheck to paycheck, demokrasya pa ba iyon? O survival mode na may dekorasyong eleksyon? Ang normalisasyon ng elite immunity. May mga taong nakukulong. May mga taong napapahiya. Pero may mga taong tila hindi naaabot. Sa tuwing may lumalabas na elite scandal, financial leaks, offshore accounts, lobbying scandals, intelligence failures, may ilang pangalan ang paulit-ulit. At may ilan ding tila hindi kailanman tinatawag. Hindi natin sinasabing may lihim na sabotan. Pero hindi rin natin maikakaila ang pattern. Kapag ordinaryong mamamayan ang nagkamali, mabilis ang hustisya. Kapag elite ang sangkot, mabagal, malabo, minsan nawawala. Kung ang moralidad ay nagiging opsyonal para sa makapangyarihan, ano ang natitira para sa atin? Information warfare at narrative control. Hindi na kailangan ng censorship na tahasan. Mas epektibo ang kalituhan. Kapag ang katotohanan ay pira-piraso, kapag ang impormasyon ay sobra-sobra, kapag ang bawat issue ay may dalawang bersyon, 3 interpretasyon, 4 na fact-check, sino ang magdedesisyon kung alin ang mabubuhay? Sa panahon ng surveillance capitalism, bawat click natin ay naitatala. Bawat like, bawat share, bawat paghinto ng mata sa screen, may data. Hindi na tayo produkto. Tayo ang raw material. Digital profiling, algorithmic filtering, soft censorship. Kapag ang realidad mo ay nakakurate ng algorithm, ano pa ang tunay? Kung nararamdaman mong may hindi tama, huwag kang umalis. Huwag mong hayaan na ang discomfort ang magpatigil sa'yo. Ang pinakamadaling gawin ay tumalikod. Ang pinakamahirap ay manatili. Manatili. makinig, Magmasid. Hindi para matakot, kundi para maging saksi. Pagkawatak-watak ng pamilya at kultura. Sa ilalim ng global instability, may mas tahimik na krisis. Family breakdown. Declining birth rates. Demographic anxiety. Sa Japan, sa Europa, sa South Korea, bumabagsak ang populasyon. Sa Pilipinas, dumarami ang OFW. Naghihiwalay ang pamilya para sa ekonomiya. Kapag ang isang lipunan ay hindi na kayang magparami dahil sa takot sa gastos at kawalan ng seguridad, ano ang sinasabi nito tungkol sa kinabukasan? Mental health epidemics. anxiety, depression, burnout. Sa hypermodern society, konektado tayong lahat. Pero bihirang tunay na magkakonekta. Kapag ang espiritual na laman ay napalitan ng consumerism, ano ang pumupuno sa kaluluwa? Psychological collapse of civilizations. Ang mga sibilisasyon ay hindi bumabagsak dahil lang sa pananakot. Minsan, bumabagsak sila dahil sa pagod.
Pagod sa institusyon. Pagod sa pangako. Pagod sa paulit-ulit na iskandalo. Kapag ang tiwala sa korte, sa media, sa gobyerno, sa bangko ay unti-unting nawawala. Hindi agad guguho ang gusali. Pero luluwag ang pundasyon. At kapag ang pundasyon ay nawalan tiwala, ang pagguho ay hindi maingay. Ito ay tahimik. Managed decline. May ilan ang nagsasabing ito ay simpleng yugto lamang ng kasaysayan. May ilan ang naniniwalang tayo ay nasa gilid ng World War tensions. May ilan ang nagsasabing ang global power struggle ay natural lamang. Pero may isa pang posibilidad. Hindi ito kaguluhan. Maaaring ito ay transisyon. Mula sa isang sistema patungo sa isa pa. Kapag ang kapangyarihan ay patuloy na nagko-concentrate sa iilan. Kapag ang pulisiya ay tila laging pabor sa malalaking institusyon. Kapag ang krisis ay tila laging may benepisyaryo. Tayo ba ay nabubuhay sa isang managed decline? O simpleng nahuhuli lang tayong umintindi sa masalimuot na mundo? Ang tanong na hindi mawawala. Kapag ang katotohanan ay fragmented, sino ang nagdedesisyon kung alin ang mabubuhay? Kapag ang digmaan ay laging may economic justification, sino ang tunay na nananalo? Kapag ang global scandals ay laging may limitadong resolusyon, sino ang tunay na protektado? At kung ang sistemang ito ay matagal nang may lamat, nakikita lang ba natin ngayon ang bitak? O ngayon lang pinayagan na makita natin? Hindi ito video para manakot. Hindi ito panawagan ng revolusyon. Ito ay salamin. Isang paalala na ang modern societal breakdown ay hindi laging may kasamang sirena. Minsan, ito ay makikita sa grocery receipt, sa tuition fee, sa balitang paulit-ulit na parang script, sa pakiramdam na may hindi maipaliwanag. Kung ang demokrasya ay nagiging palabas, kung ang ekonomiya ay nagiging kulungan, kung ang moralidad ay nagiging negotiable, ano ang papel natin? Mga tagasunod o mga saksi? Huwag mong tanggapin ang lahat ng narinig mo rito. Pero huwag mo rin itong kalimutan. Magmasid ka. Magbasa ka. Tingnan mo ang pattern, hindi lang ang pangyayari. Kung tayo ay nabubuhay sa gitna ng isang tahimik na pagbabagong anyo, ang pinakamahalagang desisyon ay hindi kung sino ang paniniwalaan, kundi kung mananatili tayong tulog o magigising kahit masakit. Ito ang anino ng makabagong mundo. At ang tanong ay hindi kung guguho ang sistema. Ang tanong ay, kapag tuluyan na itong nagbago, handa ka bang aminin na nakita mo na ang mga senyales? Kung may bahagi nito ang tumama sa iyo, i-share mo ito sa taong handang magtanong din. At kung nais mong patuloy na maging saksi sa mga aninong hindi napapansin ng marami, mag-subscribe at mag-comment. Dahil ang katahimikan ang unang kakampi ng paglimot.